Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin ho natin ang mga katabi muna nating good morning. Mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa araw muli ng ating debosyon. Every Friday tuwing Biyernes ay araw ng ating debosyon sa Pong Nazareno. Pero ngayon ay 11 ng Agosto. Tingnan ko nga ho kung merong deboto rin nakakaalala sa kapistahan. Although nabanggit ko na kanina sa simula ng misa, August 11, kapistahan ng isa rin sa mga kilalang santa. Babaeng banal, si Santa Clara. Nang ako po ay lumaki ng kilalaang Santa Clara sa may Katipunan, no? Yung pong pinagdadalan natin ng itlog, nagpapabasbas din ng lapis, ng ballpen sa mga mag-e-exam, humihingi ng anak. Kasi ho yung tatay ko, yung aking unang tatay, nakalibing sa Loyola, sa Marikina. Kaya lagi kami dumadaan doon. Lalo na nung ako'y mag-e-exam, papasok ng seminaryo. Ngayon ang kapistahan nila, itong mga madre na miyembro ng itinatag ni Santa Clara, ang Poor Clares. Si Santa Clara ng Assisi ay isa sa mga unang naging alagad at matalik na kaibigan ni San Francisco ng Assisi. Pareho silang tumalikod sa luho, kayamanan ng mundo para sa Poong Jesus Nazareno. Meron pa kayang ganyan? Kaya rin kaya nating gawin yan? Ito bilang magkaibigan, pareho nilang ginawa. Sana tayo rin bilang pamilya. Ituro nyo sa mga bata yan. Sikapin ninyong mag-asawa, magkapatid, magnanay, magtatay, magkakaibigan. Kagaya ni San Francisco at Santa Clara, na kapwa nila nagawang talikuran ang luho at kayamanan ng mundo
para kay Kristo. Hindi lang nila pinag-aralan, di kagaya ng ginagawa ngayon. Hindi lang nila pinagmasdan, hindi lang nila pinag-usapan, hindi lang nila kinaawaan ang mga mahihirap, kundi literal, pinili, niyakap ng dalawang ito ang mabuhay ng mahirap. Mahirap ayon sa sukatan ng mundo. Kung paano hinubad ni San Francisco ng Assisi, kung naalala ninyo ang kwento niya, may pelikula pa siya. Hinubad niya sa harap ng hari ang kanyang mamahaling suot. Si Santa Clara, mga babae, makakarelate kayo sa kanya. Napakagandang dalaga ni Santa Clara noon. Mayaman, isa sa mga asset niya sa kanyang katawan, ang kanyang napakagandang buhok. Kung tawagin ay ginintuang buhok. Kung si San Francisco, hinubad niya ang kanyang mamahaling balabal, si Santa Clara, ginupit niya ang kanyang napakaganda at tila ginintuang mga buhok bilang tanda ng pagtalikod sa yaman ng mundo at pagsunod sa kabutihan ni Kristo. Kahapon ho, sa ating ika-21 I-Thursday, ang feeding program ng Quiapo, 379 ang ating mga kapatid na dumating. 379 silang pinagsilbihan, pinakain ng ating mga sponsors na volunteers pa. Hindi lang sila nagbigay ng pampakain. Pumunta sila para magpakain at magsilbi. Mga kapatid nating tila kinalimutan muna ang medyo mas maginhawa, nakakaangat-angat nilang buhay para maghugas ng mga kamay at mag-ayos ng pinagkainan ng ating mga kapatid na nakatira sa lansangan lang. Saktong-sakto ito sa sinasabi ng Ebanghelyo natin ngayon, sa ipinapaalala ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon. Una, maliwanag na kaya tayo nasa simbahan, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagsiserve sa simbahan dahil gusto nating sumunod sa halimbawa ng buhay at misyon ni Kristo. Dapat maliwanag po sa atin yan. Nagsisimba tayo hindi lang dahil mayroon tayong katagpo na magsisimba muna tayo. Dahil magsisimba tayo hindi dahil birthday lang, hindi dahil may sakit lang, hindi dahil mag-e-exam lang, mag-a-abroad lang, hindi. Dapat maliwanag sa atin yun. Kaya tayo nagsisimba na nagsisimba, nagsiserve ng nagsiserve dahil gusto nating sumunod sa halimbawa ng buhay at misyon ni Kristo. Hindi ikaw ang mag-uutos, susunod ka. Hindi ikaw ang masusunod, maglilingkod ka. Kaya nasa simbahan ka. Sa pagsunod sa Diyos, kailangan mong ihanda, kailangan mong turuan ang sarili mong maging pangalawa. At hindi laging una at bida-bida. Minsan, may mga pagkakataon pang, sabi ng ating Ebanghelyo, sa pagsunod kay Kristo, may mga pagkakataon pang kailangan mong kalimutan ang karangalan, ang pangalan, ang kapangyarihan ng katulad mo sa mundo sa ngalan ng mas makakristyanong pag-iisip at pag-uugali. At sa mga pagkakataong nakakalimot tayo at unti-unti na tayong pinapasama, makinig po kayo nito, sa mga pagkakataon na nakakalimot na tayo at unti-unti na tayong pinasasama ng mga pansamantalang kapangyarihan,
at kasikatan lang sa mundo. Pansamantala. Tandaan natin ang aklat ng Deuteronomio. Kung paano nito pinagsisiksikan, pinagdidiinan sa kokote natin, sa puso natin, kung paano nito pinaalala sa mga Israelita ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa Ehipsyo. Kung paanong higit at laging dakilang makapangyarihan ang Diyos kaysa anumang bagay at sinumang tao sa mundo. Yan din ang ipinapaalala ng aklat na ito sa bawat isa sa atin. Mahirap pa rin ba para sa iyo ang tanggapin na isang araw, pag namatay tayo, hindi sa naipon mong parangal at palakpak ng mga tao ka maliligtas, kundi sa gantimpala at pagpapala ng Diyos na sinundan at pinaglingkuran mo. Hindi sa naipon mong kayamanan, kapangyarihan, kundi sa pagpapala at gantimpala ng Diyos ka, maililigtas. Alam niyo po, kapag dumadating ito sa ating bakanting lote, maliit na bakanting lote, itong mga kapatid natin pinapakain pag Huwebes ng umaga, kung minsan ho sa totoo lang, nagugulat ako. At minsan nahihirapan ako pag dumarating sila sa kanilang mga hila-hila at daladalang kariton, stroller. Minsan ho para silang mga babiyahe, ang lalaki ng mga daladala nila. May isang babae ho roon, sabi ko, ang laki-laki naman, ang liit niyang babae, ang payat-payat. Kita mong hirap na hirap siya sa pagbubuhat at paghila ng kanyang bag na plastic na malaki. Sabi ko, ang laki-laki naman yan. Ano bang laman yan? Sabi niya, importante po yan, Father. Mga Biblia ang laman yan. Tinignan ko, oo nga. Sabi niya, mga bigay yan sa akin. Importante yan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, pare-pareho po tayo. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi lang pag nagsisimba tayo, lalo na ngayong araw na ito. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Hindi lang kung paano magkakaroon din ng kung anong merong bagay ang ibang tao, kundi ang magawa rin nating iwan at talikuran ang lahat ng bagay para kay Kristo. Una, huwag mong aalisin sa mga iniisip, binabalak at hinahangad mo ang sumunod sa Diyos. Pangalawa, huwag na huwag mong panghihinayangan, pagdududahan kapag nagagawa mo ng unahin ang Diyos sa mga hinahangad at hinihingi mo. At panghuli, katulad ng paggaya ni Santa Clara sa paglilingkod ni San Francisco sa mga dukha at mahihirap, huwag na huwag kang mahihiyang manggaya kung para sa ikaliligtas ng buhay mo at ikabubuti rin ng ibang tao. Yakapin natin si Kristo kapalit ng anumang kayamanan sa mundong ito. Amen.